Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Dumating siya sa kanyang paroroonan, tinawag ang kanyang lolo, ngunit sinalubong siya ng isang nakakatakot na tanawin. Nagliliyab ang baryo ng mga duwende, isang eksena ng lubos na pagkawasak ang nagpatahimik sa kanya. Sa harap niya ay isang massacre, ang lupa ay puno ng mga walang buhay na katawan ng mga duwende. Habang mabigat ang paghinga, napagtanto ni Zion na kahit nagmadali siyang pumunta rito, huli na siya. Lumuhad sa gitna ng karumal-dumal na eksena, nalungkot siya. Pero pagkatapos, sa gitna ng mga naglalagablab na apoy at ng kanyang paghikbi, may narinig siya. Isang boses, may buhay pa, umusbong ang pag-asa sa kanya. Tumalon siya sa kanyang paanan, naramdaman ang isang nakaligtas na nagtatago sa malapit. Pinasigla ang kanyang pandama, tinukoy niya ang kanilang lokasyon. Malapit na sila, maingat siyang lumapit sa isang eskinita. Narinig ang mahinang paghingi ng tulong, ngunit ang kanyang pag-asa ay naging takot nang makita niya ang refleksyon sa mata ng isang nakaligtas. Ang kanyang sariling maestro ay handang maghatid ng huling suntok. Inihagis ni Dedan ang kanyang malaking espada nang walang pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Zion, ang walang awa na bird-ugong ito ba talaga ang lolo na nagpalaki sa kanya? Pinalabas ni Zion ang kanyang kapangyarihan, lumikha ng isang higanteng buhangin na napuno ng galit. Nagbanggaan ang dalawa, isang labanan ng mga paniniwala habang sumisigaw si Zion, nagtatanong kung bakit kailangang lumayo ng kanyang maestro ng ganito. Tiningnan ni Dedan ang kanyang alagad ng may paghamak. Tinanong ang kanyang pagtatangkang magpabayani, nagpakawala siya ng puwersang pumipit-pit, isang alon ng kapangyarihan na bumagsak sa bata. Napalipad si Zion, lubos na walang lakas laban sa lakas ng kanyang maestro. Walang magawa siyang gamulong sa hangin, ang lakas ng suntok ay nagpawala ng hininga sa kanya. Sinundan ni Dedan ang kanyang pag-atake, isang malupit na leksyon sa kapangyarihan. Isang malamig at determinadong tingin ang nakaukit sa mukha ng matanda habang dinidisiplina niya ang kanyang estudyante. Bumagsak si Zion sa lupa nang may napakalakas na epekto. Niyanig ang mismong lupa, itinulak niya ang kanyang sarili mula sa dumi, dumaing sa pagkadismaya sa pamamaraan ng matanda. Nakatayo si Dedan sa ibabaw niya, sinasaway siya dahil hindi siya bayani, kundi isang pabaya at ligaw na kalto. Inihayag ng matandang mandirigma ang kanyang iniisip sa paglalakbay niya papunta rito. Inamin ni Zion na hindi siya nakialam dahil hindi niya naunawaan ang galit ng kanyang maestro at naramdaman niyang magiging pabaya ito. Tumingin si Dedan pababa ng walang interes at malamig na tinanong ang punto ni Zion. Nangatwiran si Zion na habang naiintindihan niya ang paghihiganti, ang pagpatay sa mga sumuko na ay sobra na. Sa isang kisap mata, ang bote ni Dedan ay nasa ibabaw ni Zion, pinipitpit siya sa lupa, sinabihan siyang masyado niyang ginagamit ang salitang naiintindihan. Ipinaalala ni Dedan sa kanya ang kanyang sariling nakaraan, tinanong kung ang mga scavenger na pinatay niya ba ang pumatay sa kanyang mga magulang at kung paano siya mismo nagwala gamit iyon bilang katwiran. Ipinaliwanag ni Dedan na ang baluktot na pag-iisip ng mga duwende ay hindi biglang lumitaw. Itinuro niya na ang apat na iyon ay hindi kakaiba, lahat ng hindi tao ay pareho, pumapatay man ng aktibo o pasibo. Nakapako pa rin sa lupa, naguguluhan ang isip ni Zion sa mga paghahayag na ito. Nilinaw ni Dedan ang kanilang motibo, hindi ito para sa kasiyahan o relihiyon. Pumatay sila para sa kanilang sarili lamang, ginagawang biktima ang mga tao. Ipinaliwanag niya na ito lamang ang paraan upang maiwasan nila ang pagkadismaya sa kanilang sariling sitwasyon. Umaungal sa galit, sinabi ni Dedan sa kanya na ang awa ng kaluluwa ni Nies ay isang ilusyon. Dito sa totoong mundo, ito ay isang larangan ng digmaan ng dalisay na pakikibaka at dapat niyang malaman kung saan siya nakatayo bago magsalita ng walang kwenta tungkol sa sangkatauhan. Inihayag ng matandang mandirigma na nakita niya ang mundo bago at pagkatapos ng pagbagsak nito, isang panahon na hindi maunawaan ni Zion. Dahan-daang bumangon si Zion, masakit ang kanyang katawan ngunit hindi nasira ang kanyang diwa. Lumingon si Dedan upang umalis, nagtanong ng isang huling nakakatakot na tanong.
Mananatili pa ba si Zion sa kanyang walang muwang na paniniwala pagkatapos niyang malaman ang katotohanan ng mundong ito? Duguan ngunit mapagmatigas, hiniling ni Zion na malaman kung anong lihim ang kanyang hindi alam. Ang sagot ng kanyang maestro ay simple at nakakatakot. Sinabi sa kanya ng lahat na siya ay bata at mangmang, na pagkakamalang katarungan ang kanyang pabayang kilos dahil wala siyang alam sa kanilang buhay. Pero tinugon ni Zion, pinaalala sa matanda na siya ang nagturo sa kanya na huwag sumuko. Sa walang alinlangang paninindigan sa kanyang mga mata, ipinahayag niya na siya ay magtatag ng kanyang sariling landas. Nanumpa siya na kahit makita niya ang parehong mga karumal-dumal na nakita ng kanyang maestro, kahit na matutuhan niya ang buong katotohanan, hindi niya isusuko ang kanyang mga mithiin. Nagtitigan ang mag-aaral at ang maestro, isang tahimik na banggaan ng kalooban sa pagitan ng dalawang henerasyon na hinubog ng parehong sirang mundo. Napakumbaba ang matanda, sinabihan lang si Zion na tumingin sa paligid ng baryo para sa kanyang mga sagot. Dama po ang mga mata ni Zion sa damit ng isang patay na duwende. Nagtaka siya kung saan nila nakuha ang mga yon, binaliwala ni Dieden ang tanong, sinabing malalaman nila ito pagbalik nila sa Archelon. Naiwang mag-isa sa mga guho, sinimula ni Zion ang kanyang pagsisiyasat. Napansin niyang kakaiba ang layout ng baryo, maliit ito na may mga bahay lamang, ngunit walang tindahan, restoran, o sakahan. Hindi ito isang sariling sapat na pamayanan, ang isang gumaganang baryo ay nangangailangan ng higit pa sa tulugan. May mali sa lugar na ito, dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang malaking bol na puno ng mga alahas at aksesorya. Sinuri niya ang mga bagay. Ang pagkakagawa ay katulad ng mga nakita na niya, ngunit kapansin-pansing na iiba. Hindi pa niya nakita ang ganitong estilo, hindi sa anumang lungsod ng tao. Ang mga bagay ay hindi pakiramdam na ginawa ng kamay ng tao. Ang tekstura ay tila sinauna, parang mula sa mahigit 100 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang opisyal na kasaysayan, ang mga lahing hindi tao ay lumitaw lamang 100 taon na ang nakalipas nang maging disyerto ang mundo. Pero kaya bang bumuo ng isang lahi ng kultura na may ganitong kalalim na kasaysayan sa loob lamang ng isang siglo? Tila imposible, pagkatapos ay nakakita siya ng isang tapyas na natatakpan ng umiikot na kakaibang wika na hindi niya maintindihan. Tinanggap niya palagi ang presensya ng mga hindi tao at mahiwagang halimaw bilang isang katotohanan ng buhay dahil narito na sila bago pa siya ipinanganak. Ngunit isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung hindi lamang sila biglang lumitaw? Paano kung matagal na silang umiral bago pa man? Tumingin sa mga artifact ng hindi tao, napagtanto niyang malamang na hindi sila kusang dumating sa Earth. Isang nakakatakot na pagsasama-sama ng mga ideyang ito ang nagsisimulang mabuo. Paano kung isang makapangyarihang hindi kilalang nilalang ang puwersahang naghatid sa lahat ng mga lahing hindi tao sa Earth? Kung may ganitong maladyos na nilalang, kung gayon ang mismong pundasyon ng kanyang mundo ay isang kasinungalingan. Ang huling kakilakilabot na piraso ng palaisipan ay nagkakasya nang makakita siya ng isa pang bol. Ito ay puno ng mga duguan na ari-arian ng mga tao, sa wakas ay naunawaan niya. Ang baryo ay walang tindahan dahil hindi nila kailangan ang mga ito. Lahat ng kailangan nila ay ninakaw nila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao. Isang malungkot na hangin ang dumaan sa bayang multo. Dala ang tahimik na mga hiyaw ng hindi mabilang na mga biktima. Puno ng malamig at taimtim na galit, sumabog si Zion. Nakatayo siya sa gitna ng massacre, umikot ang buhangin sa kanyang mga braso, dinukot niya ang kanyang kamao sa lupa, minamanipula ang buhangin, inukit niya ang isang napakalaking libingan mula sa walang awan na sahig ng disyerto, nilamon ang buong baryo, lumuhad sa harap ng mga hanay ng mga pansamantalang libingan, umiyak siya para sa mga nahulog na tao. Bulong niya na ang pagbibigay sa kanila ng libing na ito ay ang pinakamaliit na respeto na maibibigay niya.